Magandang araw sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Breaking news! Henyo Master Joey De Leon nakaganti na kay Rendon Labrador. Matatandaang nitong mga nakaraang araw ay panayhirit ni Rendon Labrador kay Joey De Leon na para bang nawalan siya ng respeto dahil sinabihan niya ito ng tumatandang paurong ang Henyo Master na si Idol Joey De Leon. Burado na ang Facebook page ni Rendon Labrador ngayong araw. Sa kanyang Instagram stories ay naibahagi niya na na-mass report daw ang kanyang Facebook page. Sa kabila nito ay sinabi ni Rendon Labrador na hindi siya titigil sa kanyang advokasya na papatalinuhin daw niya ang mga Pilipino. Nagulat daw siya na nawala ang kanyang Facebook page. Nagpapasalamat din siya sa sumuporta sa kanya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe. Anya, maglalabas siya ng kanyang statement sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel. As of today, September 7, 2023 at 12 noon, binura na ako sa Facebook ng Pilipinas. #officially statement will be uploaded in my YouTube channel soon. Thank you for your support. Rendon Labrador will be back. #stay motivated. Samantala, gumawa na ng panibagong Facebook account si Rendon Labrador at ito ang kanyang mensahe. Pasensya na sa lahat ng taga-suporta natin at kasalukuyan na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagkawala ng aking Facebook page. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpadala ng mga mensahe ngayon. Upload ko ang official statement sa aking YT account tungkol dito. Pasensya na at paralisado kaming lahat dahil dito sa pangyayari. Stay motivated. Ani Rendon Labrador sa kanyang Instagram post. Matatanda ang nauna na ring natanggal ang kanyang TikTok page. Nabigo si Rendon sa kanyang apila na ibalik ang kanyang TikTok dahil ayon sa TikTok ay nakalabag sa kanilang rule si Rendon. Tila ang nag-report sa Facebook page at TikTok ni Rendon Labrador ay ang madlang people. Dahil ayon sa isang post ng isang netizen na si Carlo, ito ang kanyang mga sinabi. Si Rendon Labrador ay nakilala bilang isang motivational speaker. Narito naman ang opinyon at buong pahayag ng kilalang vlogger at social media influencer na si Models of Manila TV na mapapanood din sa kanyang official Facebook page na Models of Manila TV. Ang malaking balita po, nagulat din ako nung nabasa ko dun sa Lionheart, si Rendon Labrador na-banned na rin po sa Facebook. Tingnan mo nga naman. Sabi nila, the world is healing. Gumagaling na yung mundo. Okay. Simula pa lang po ito ng mga problema ni Rendon. Pero itong sa Facebook, malaki-laki din. Malaki-laking problema din po ito. Kasi ito, pinuntahan ko yung kanyang page. Parati ako nakatutok sa page niya kasi alam mo naman tayo, Marites. Ganyan na po ang nakalagay. This page isn't available at the moment. So, kasi ang nangyari, di ba, nung nakaraang araw, yung TikTok niya na-ban. Okay, si TikTok kasi mahilig mang-ban talaga. Maski ako, ilang beses na ako nababan ni TikTok eh. Nag-take down ng mga page. So, naisip ko, normal lang yun. Si Rendon siguro, may na-post siya na hindi nagustuhan ni TikTok. Tinanggal yung TikTok niya. Sinubukan niyang magreklamo, hindi dininig. So, ban siya sa TikTok. So, ang nangyari, lalo pa nitong sa ABS-CBN, kasi feeling ng mga fans ng It's Showtime na siya yung dahilan, siya yung nagpaingay nitong issue na to. Tapos yung mga iba din na naiinis sa kanya kasi marami naman, lahat pinihiritan niya. Sa Tay, pinihiritan niya. Si Joey De Leon, pinihiritan niya. Lahat, di ba? Lahat pinihiritan niya. So, nung mga nakahuling araw, may nabasa ako na parang campaign para i-report, mass report, yung pong page ni Rendon. Ako po, ulitin ko, ang stand ko sa mga ganitong bagay, ayoko kasi ng cancel culture. Ang gusto ko ay kumbaga maano lang lahat, maayos lang lahat. Excuse me. Yung kay Rendon. So, tingnan natin kasi dalawa yung Facebook page ni Rendon. Ito yung una niya, kita niyo ba? Yan yung una niya. Wala na yan. Not available. O yun, iyak si Rendon. Ang sumunod niya, yung Rendon Labrador Motivation. Siya din ang may hawak nun, nabanggit niya sa akin. Mukhang yun, meron pa rin, pero wala pang
wala pang reaksyon kung ano ba yung nangyari. Kasi hindi natin alam, pwede siyang nag-unpublish, pero malamang yan na mass report yan, tapos tinanggal ni Facebook. Hindi ko lang alam kung pwede pa niyang i-reklamo yan kay Facebook. Ang hirap mabawi ng page kapag nawala, sa totoo lang. Kaya alam nyo guys, ingat na ingat ako sa mga page ko. Kasi anytime, pwedeng bawiin sa'yo ni Facebook yan. Wala kang magagawa kasi lahat naman ng mga page dito, lahat ng mga profile natin, pag-aari ni Facebook. Kung mapagtripan tayo, kung kung gusto niyang tanggalin yung wala tayong magagawa legally, sa kanya lahat itong mga dito, sa kanya lahat itong mga ayun, ito. O, napakalaki po ito kasi binan na ni Facebook yung pong Facebook page nitong si Rendon Labrador. So natapos na po yung mga katoksikan at paghasik niya ng lagim dito po sa Facebook. Okay, so ang storya kasi last week, di ba, naban siya sa TikTok. Sinubukan niyang magreklamo sa TikTok pero hindi po dininig, naban siya. Tapos yung mga galit sa kanya, nagsama-sama, minas report yung kanyang Facebook page. Akala ko nung una hindi maging effective, ito po, mukhang nag-effective nga. At pag pumunta ka doon sa Facebook page nitong si Rendon Labrador, ito, try po natin pumunta. Pag pumunta ka, search natin Rendon Labrador. Oh, wala ka na po makikita, yun na lang profile niya. So wala na po. Wala na yung kanyang Facebook page. So sa kanyang Instagram, siya po ay naglabas ng statement. Sabi niya, as of today, 12 noon, September 7, binura na ako sa Facebook ng Pilipinas. Official statement will be uploaded in my YouTube channel soon. O tapos, pasensya na sa lahat ng taga-suporta natin at kasalukuyan na hindi ako makapaniwala at nagulat sa pagkawala ng aking Facebook page. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala at nagpapadala ng mga mensahe ngayon. Upload ko ang official statement sa aking YouTube account tungkol dito. Pasensya na at paralisado kaming lahat dahil sa mga pangyayari. #stay motivated. Yun, paralisado sa mga pangyayari. Yan ang main tool ni Rendon. Alam nyo, wala naman niyang monetize dun sa account niya. Pero diyan siya nag-iingay, diyan siya gumagawa ng balita, diyan siya. Yan ang kanyang pinaka-love na account, di ba? Na platform ng Facebook, at diyan siya tinanggal. Masakit yan. Masakit mawalan ng page. Alam nyo, sa totoo lang. At ang hirap pa naman yan, ireklamo kay Facebook kasi pag tinanggal nila, talagang final na yung kanilang desisyon. Napakahirap bawiin. Sa totoo lang. Maski ako, ilang beses na ako nawala ng TikTok, ng Facebook. Kaya dapat hindi mo masyadong attach dun sa mga page mo kasi katulad nung ganyan. Ako naman, personal, hindi naman po ako pabor sa cancel culture. Ayoko din ng mga ganun, mass report. Pero naintindihan ko kung bakit ganyan yung ginawa ng mga basher. Lahat kasi inaatake niya eh. Kanina lang si Coco Martin, inatake na naman. Tapos lahat na lang. Sa noon time nga, lahat from kila Vice Ganda, sila Ayon. Si Ayon, tinatawag pang palamunin. Diba? Tapos kahayupan, puro ganun yung mga sinasabi. Si Joey De Leon, inaatake. Si Paulo Contis, inaatake. So lahat inaatake. Lahat po binabash, tapos masyado pong foul yung kanyang bunganga. So kaya siguro po nakita na din ni Facebook. So I think it is time na tanggalan ng platform. And masayang masaya lahat po ng mga haters na Rendon. Sigurado po magre-rejoice po lahat ngayon yan. Lahat ng mga pages, lahat po ng mga artista na binash niya o siniraan niya, lahat po yan magre-rejoice po ngayon. Ang sabi nga nung iba, the world is healing. Pero ganun pa man, tingnan po natin kasi posible naman siyang lumabas sa Facebook ng ibang tao o kaya gagawa sila panibagong page. Pero hindi na kasing viral nung dati kasi syempre malakas yung algorithm ng page niya. So definitely maapektuhan po yung kanyang kakayahan na magrasik ng lagim sa social media. Abangan po natin kung ano po yung lalabas sa kanyang YouTube channel. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.